At kaugnay nga ng pagkamatay ni Yusek Cabral, kunan natin ng pahayag si Bicol Bulsaro Party List Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Ridon. Welcome po sa Langkada Balita. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, Congressman, no? Actually, parehas kami ni partner niya. Hindi nakatulog nung lumabas yung balita na yan kay Yusek Cabral. Kayo po, sir, ano yung naging immediate reaction nyo? Nagsalita na ho tayo kanina at nagpapaabot ho tayo ng pakikiramay sa pamilya po ni former Undersecretary Cabral. No? I think ang pinaka-mainam at this point ay ibigay natin sa pamilya yung pong pagkakataon na magluksa at alalahanin yung kanila pong kapamilya. Darating naman din ho tayo doon sa pagsusuma nito pong investigasyon. No? So, antayin na lang po natin yan kesa yung ito, marami yung mga speculations today, no? Kung ano ho yung actual na nangyari. Pero ang totoo naman, regardless kung ano ho yung results ng investigation, yung pong record naman po ni Undersecretary Cabral ay magpapatuloy dito sa usapin po ng flood control probe, whether nandito man siya o wala. And sa inyong palagay, gaano kahalaga ang kanyang mga testimonya na hindi pa nasasabi, no? At sa pagkakatanda nyo, ano ba ang mga importanteng mga naging statement niya? Kasi after nung nawala siya, nawala na rin . Parang pati siya mismo Pinapatawag ay siya sa ICI, tas hindi na tayo nakarinig sa kanya. Hindi, ayoko mag-speculate dun sa, kasi syempre, hindi na siya, wala na siya hindi ba? Yeah. So mahirap mag-conjecture kung ano pa yung pwede niyang sabihin. Pero ang gusto kong linawin sa publiko, magtutuloy po yung flood control investigations, yung pagpapanagot, whether nandyan siya o wala. Kasi ang totoo naman, for example, may mga sinasabi ng mga computer documents relating po doon sa mga proponents daw. I think pagka nakuha po ito mula sa laptops, and I'm quite certain, yung pong mga staff naman po ni Undersecretary Cabral, may ASIC yan, may director yan, pwede po yung tanongin kung ano po yung mga detalye na alam pa ho niya doon sa ilang mga particular na bagay na hindi pa ho natin alam. So, I think whether she is here or not, yung pong truth-seeking pa rin po natin on the flood control corruption matter ay magpapatuloy pa rin po. Pero kumbaga, parang nawalan tayo ng isang key person dito sa investigasyong ito. Hindi ho ba, Congressman Terry? Mahirap sabihin din yun kasi ibig sabihin, ilang buwan na rin yung nagdaan. Wala din naman ho siyang sinabi pang except doon sa infrastructure probe po natin kung saan kinonfirm niya 51 billion ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. No? Pero higit pa ho ron, walang mga particular pang detalye siyang binabagit. Pero to be very clear, marami na ho mga nagtuloy pong mga kaso doon sa matataas na mga opisyal ng pamahalaan. So, ibig sabihin, whatever we had lost because of their death, I think hahanapin pa rin naman po ng ating pong mga otoridad moving forward. And Congressman Terry, doon sa Infracom po ba? Kasama ho ba siya sa mga pinatawag niyo noon? Isa ho siya doon sa mga naunang mga na-interpellate. No? Kaya nga, doon ho lumabas talaga yung confirmation na totoo yung pong 51 billion insertion sa Davao City nung nagdaan pong 2019 to 2022. Okay. So yung po pala, yung binigay nga niya na info during sa Infracom. Sir, sige, since yun nga, inintay muna natin na matapos yung una yung investigation, sige, lilipat muna tayo po ng ibang issue. Bilang miyembro po, Congressman Terry, ng Kamara, nakita ho natin siguro sa balita yung ginawa ng inyong kasama dyan, na si Congressman Richard Gomez, na yung ginawa niyo sa president ng sa fencing. Ano ho ang reaction niyo po? Pwede ho ba magsampa ng kaso? Ng ethics complaint? Ang totoo, inaantay ho natin yung PFA president no? Na mag-file ng ethics complaint kay Congressman Gomez. No? I'm quite certain, kasi malayo naman ho yung private parties na mag-file po ng complaint. So, malamang pwede hong masampahan po ng ethics complaint si Congressman Gomez. At I guess nakita naman ho natin yung video. The video speaks for itself. Tingin ko hindi ho dapat ginagawa ng mga miyembro ho ng Kamara. Itong ganito pong mga bagay na pambabatok ng matanda or nung pagbabatok ng kung sino mga tao. And I think it impinges on the dignity of the House. No? Pagka ganyan po yung ginagawa ng ating pong mga miyembro. Alright, meron po ba tayong narinig pa mula kay Congressman Gomez? Wala ba siyang apologies or ipinarating dyan sa Kongreso na inamin niya ba na unbecoming yung kanyang asal kamakailan?
Well, nakita lang naman natin, I think yung dalawang partido, wala akong atrasan. No? Pinaninindigan ho nilang kanila pong mga posisyon. So, tingnan ho natin. Ang sabi naman ho ni Congressman Gomez, mag-file daw ho siya ng kaso. Supposedly for harassing yung pong isang atleta ho natin. And I think ito si PSA President Gakuma ay magsasampa din po ng kaso, whichever platform it may be. No? So, antabayanan ho natin kung magkakaroon po ng mga filing sa ating pong House Ethics Committee. And Congressman Terry, yung BICAM, di ba, partner, kakatapos lang, kuna-kuna kayo reaction, do you think na medyo, maiiba talaga to sa 2025 na maging malinis ito? Or magkakaroon pa rin ng mga questions with regards sa mga parte nito? Well, I think malaki na ho yung inabante kasi kailangan nating tandaan na 50 billion cut yung unang pinag-uusapan natin, naging 94 billion yung cut sa DPWH budget. So, ibig sabihin, ang expectation ho natin dyan, talagang i-reflect na po nito yung totoong presyo ng mga proyekto at maikakasa pa rin po ito. At hindi, yun yung una. Pangalawa, dapat yung pong opportunity for kickbacks, dapat to mawakasan na po nito pong bagong pricing. No? Pero very important din ho na bantayan pa rin ho ng publiko yung bagay po ito. Kasi halimbawa, nag-reflect tayo ng true price. Baka naman ho ang maging ending po ay una, mag-ghost pa rin po itong mga proyektong ito. Pangalawa, maging lalong substandard para ho maipasok pa rin ho natin yung pong mga kickbacks ng kung sino man hong opisyal. So, important yung mga inabot ho nating pag-reflect po na mas mababang presyo. Pero sa dulot-dulo ho, yung pong pagbabantay pa rin po ng mga proyekto yung very important. Alright. Maraming salamat, Congressman Terry Redon. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Maraming salamat.